Sabi ko, lutang ako. Well, pambihira nung ginawa, nung Monday, bigla-bigla tumatawag si Pastor. Brad, wala ako sa Sunday, meron kami may family reunion at ang ating pastor ay wala mo ngayon speaker din po siya roon sa reunion. Pwede ba ikaw? Kagigising ko lang yan siguro mga bandang alas 10 nun. Wala pa ako sa mission. Hindi ko alam kung bakit nakasagot ako ng oo. Nagkaroon ko ano si Percy. Napag-isip-isip ko. Kuyat ako, wala ko. Paano na ano sasabihin ko? Malamang kuwentuhan natin ngayon, kuwentuhan night market. Bili-bili na kayo. Mura-mura lang. Nahiya naman akong ipasa uli kay Brother Zito kasi the last time na wala rin yung pastor, may mga ganun. Siya po yung tumayo kaya ako. Wala akong choice. Sige, bahala ng Panginoon. Amen! Ngayon po umaga, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga kapatid natin na kayong lahat na nabuto. Salamat din sa atin ng pagandang tanging bilang. At alam nyo, natutunan na kahit na meron kayo ng anumang bagay sa buhay, kahit na nasa inyo ang lahat, meron pa rin kulang sa puso ninyo. Kasi nga sabi ng isang lakilang lalaki na yung tao raw ay nilikha na meron siyang vacuum in his heart. At hindi pwedeng punuin ng kayamanan, hindi pwedeng punuin ng tagumpay yung puso niya. Ang tanging makapagpupuno lamang na ang Panginoon. Kaya tama yung message ng kanta. Ang tanging kailangan lamang ng Diyos ay ng tao ay ang Panginoon. People need the Lord. So ngayong umaga ito, pagpasensyahan niyo po ako. Bago tayo tuloy ang dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, ay hinihiling ko ng bawat isa na talagang bigyan natin ng mataas na paggalang yung salita ng Panginoon. Bigyan natin ng pagpapahalaga. Pagka po may nagsasalita, kahit sino pa man yan, dapat wala na ako nagkukwento. I-check nyo po, o i-review nyo po yung ating mga video. Hindi natin marinig yung nagsasalita dahil mas malakas pa yung boses ng mga audience. So kahit sino po tumatayo ay maging attentive po tayo. At yung salita ng Panginoon, alam nyo, yung mga lalaking ginamit ng Panginoon, kung gaano nila minamahal yung salita ng Diyos, kung gaano nila ginagalang at nire-respeto ang salita ng Diyos. Minsan may mga tao na nakapokus talaga sa message, kaya lang pagka may maingay, may nagkukwento, sabi nga, hindi natin alam ang puso ng sino kumain, hindi natin alam ang kalalagayan ng spiritual nila. Kaya iba ay dahil doon, ay maalis, pang sayang. Kaya iwasan po natin na pag kami nagsasalita na ay huwag na po tayong ingay. Kasi hindi naman lahat tayo ay pare-pareho ang spirit. Pero hindi naman po reason yun. Dahil kaya naman tayo narito, hindi naman para sa kanilang paman. Hindi para tingnan ang kanilang paman. Kundi narito tayo para sumamba. Dapat ang focus natin ay sa Panginoon. Nakakalungkot to yung po sinabi ni Apostle Paul doon sa Hebrews 12, looking unto Jesus. Madalas yun lang doon lang na yun lang ang bahagi na yun na binabasa ng maraming mananampalataya. Looking unto Jesus. Basta na ninyo si Jesus. Pero hindi natin tinutuloy yung talata. Ano sabi doon? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Diba? Sige na, ayan. Akala ko ano ba? Who said before, ano yan? Who said the joy before Him? Anong ginawa niya? Endure the cross, despising the shame. Imagine nyo, anong titingnan natin sa Panginoon? Yung ginawa niya, kahit na anong hirap na dinanas niya doon sa cross, at alam niyo kung kahiya-hiya yung ginawa niya.
Pero mga kapatid, hindi niyo po tinignan yun. Pero maraming mananampalataya minsan, nakita lamang, hindi lang nabati, hindi lang na-recognize yung kanyang ginagawa, nagdaramdam na. Kanino nga ba tayo nag-iyon? Eh si Kristo nga, matinding kahihiyan, matinding hirap ang dinami sa doon sa cross. Ngayon mga ganito, nais ko pong pakibuksan natin ang ating mga banal na kasulat. Pero bago yan, happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday at kayo din po sa mga nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Happy anniversary po. So meron lang po akong isang rito sa mga may birthday. Sana ito rin ang ito rin ang dream ng bawat may birthday na babae. Sabi rito, the woman said to her husband, she said, "Darling, I had a dream about my birthday. And in the dream, I dreamed about earrings, a bracelet, and an necklace." What? Ganda na, sa kanyang panaginip. Ito yung tungkol pala sa kwintas, sa pulseras, sa ikaw, ayan. Tapos sabi niya, "What do you think that means?" Sabi niya sa kanya, "What do you think that means?" Yung tungkol sa kanyang panaginip. And he said, sabi na kanyang husband, and he said, "Just wait till your birthday." Yeah. Just wait till your birthday. And then on her birthday, he gave her a package. Nung dumating na po yung kanyang birthday, binigyan niya siya ng package. Wah, ito na yata yung aking panaginip. Ito na yata ang ibig sabihin ng aking panaginip. So umaasa siya na baka ito yung binigyan ng asawa ko na earring, necklace. Ano pa? Earring, necklace, tsaka bracelet. Yan. And then on her birthday, he gave her package. She opened it, nung kanyang buksan, and it was a book. Yung regalo, kasama niya, libro lang. Ano po? And then nung buksan niya, the title of the book, How to Interpret Dream. Ayun, masasagot na yung kanyang tanong, what that it means, yung kanyang panaginip patungkol. Sasagutin na siya ng libro. Yung libro, How to Open, How to Interpret Dreams. Minsan, hindi natin maintindihan. Anyway, nagpapalakas lang ako ng loob ko. Ayan. Nakuha ba ninyo? Amen. Dapat tayo sa ating pag-aaral, pakibuksan natin doon sa ating binasa kanina, binasa ni Brother Remy, ang 2 Timothy. Ang 2 Timothy ay sulat po ni Apostol Pablo sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timothy. Ito pong verse in 2 Timothy, nung isulat ni Apostol Paul ito, ay nandun po siya sa bilangguan sa Rome. Ikalawang pagkabilanggo niya sa Rome. At ang panahon niya yan ay panahon ng emperor na si Nero. 2 Timothy chapter 4. Basahin lamang po natin ang 16 hanggang 18. Pakitayo po tayo. Second Timothy 16 hanggang 18. Samahan niyo po ako magbasa para naman po kabahagi po kayo po. Sabi po ng talatang 16, sa aking unang pagsasanggalang, sino man ay walang kumampi sa akin.
Bagkus, pinabayaan ako ng lahat. Huwag nawang ibilang sa kanila ito. Datapwat, ang Panginoon ay sumasa akin at ako'y pinalakas upang sa pamamagitan ko ang mabuting balita ay maitanyag ng ganap at upang mapakinabangan ng lahat ng mga hentil. At ako'y iniligtas sa bibig ng leon. Verse 18. Ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat gawa ng masama at ako'y kanyang iingatan sa kanyang kaharian sa langit. Nasa kanya nawa ang kalwalatian at pakailanman siya nawa. Tayo may saglit na manalangin. Pagpapala namin Diyos, ngayong umagang ito kami po ay patuloy na nanalangin, lumalapit sa iyo at hinihingi namin Panginoon ang iyo pong presensya. Samahan mo po kami sa aming pag-aaral. Samahan mo po kami ng ilang Diyos. Kayo po ang umilos sa puso ng bawat isa. Hindi ko po kaya kausapin sila. Gamitin niyo lang po ako bilang instrumento. Iniling ko po Panginoon, kayo po magpuno ng bawat pangangailangan nila Panginoon sa kanilang spiritual. Kayo po magpuno ng lahat ng pangangailangan nila sa physical. At dalayan ko ng ilang Diyos sa pag-aaral namin ito ay maging pagpapala po nawa sa bawat isa. Lalong-lalo na po Panginoon sa amin pong mga panakuhin. Naway maunawaan nila ng ilang Diyos kung bakit sila narito ngayon. Ito po ay hindi aksidente, kundi ito'y plano mo ng ilang Diyos. Sa isang araw, sila ay makakapakinig ng isa. Pagpalayo po Panginoon, ang sandaling ito, ito po ay aming nagtitiwala sa tanging pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Okay. Ang title po ng ating message ngayon ay Why do we have to stand up for the Lord? Why do we have to stand up for the Lord? Bakit nga ba kailangan nating manindigan para sa Panginoon? Siguro napakahalagang mensahe po nito sa bawat isa po sa atin. Lalo na, marami ngayong mananampalataya ang ngayong last day, di ba? Sinasabi rin ni Paul yan sa Timothy na yung iba ay lalayo na, yung iba ay mas ibigin pa yung mga pemo, ibigin pa ka ng turo, lalayo sa pananampalataya. So ito po yung napakagandang mensahe para po sa pagpasok natin sa bagong taon. Anyway, Happy New Year po sa ating lahat. Ibig sabihin mga kapatid, ito pong mensahe ito ay isinulat ni Apostle Paul kay Timothy para palakasin si Timothy. I-encourage si Timothy. Kasi si Apostle Paul ay ang dami niya na pong naranasan sa buhay. So ngayong mga ito, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, sabi ko nga po, ang title natin ay Bakit Kailangan Nating Manindigan para sa Panginoon. Nais ko muna i-share sa inyo yung mga tao, yung mga lalaki ng Diyos na kung saan kahit ano po yung kanilang pinagdaanan, ay nanatili po silang tumindig, nanatili po silang nanindigan para sa Diyos. Nais ko po sabihin sa inyo, noong panahon ni Elijah, siya na lamang po ang nag-iisang propeta. At halos lahat natatakot na dahil yung pong mga prophets ni Baal ay namamayag pa. Imagine, 450 prophets of Baal against doon sa nag-iisa na lamang na propeta ng Panginoon. Pero nais ko sabihin sa inyo mga kapatid, na itong si Elijah, kahit nag-iisa siya, tumindig siya, tumayo siya. Nanindigan siya para sa Diyos. At alam natin yung istorya, mga kapatid. Nung sila ay naglaban ng mga propeta ni Baal, ano nangyari noon? Di ba? Kumuha sila ng baka, tinatay, pagkatapos inilagay sa ibabaw ng kahoy. Dalawang baka yun, pumili yung mga propeta ni Baal at pumili si Elijah. Tapos sabi ni Elijah, manalangin kayo sa inyong Diyos at manalangin ako sa inyong Diyos. Sa pamamagitan ng apoy, mapapatunayan natin kung sino ang Diyos. Pagka ang isang mananampalataya ay tumayo sa Panginoon, sigurado ako tatayo ka rin ng Diyos. So ang nangyari ito, nanalangin itong mga propeta ni Baal. Walang nangyari. Yung baka na nilagay sa ibabaw ng kahoy,
magbigay ng apoy. Pero ang Diyos nila ay hindi tumubo. Uso na pala ang biro nun, kaya nagbiro pa si Elijah nun. Biro, tumawag na kayo ng Diyos mo. Pero si Elijah, nung time na si Elijah na ang mag-perform, imagine kumuha rin siya ng baka, inilagay sa ibabaw ng kamo. Imagine, binuhusan pa ng tubig yun, ha? 4 na tapayan at 3 beses ginawa. Ibig sabihin, 12 tapayan. Halos umapong na yung tubig doon sa pagsusunugan. Nandalangin siya. And then, tumawag siya sa Diyos. Nanindigan siya sa Diyos. Ano nangyari? Bigla. Lumiyang. Imagine yun, may tubig pa yun, ha? So doon nila napagkilala na ang Panginoon ay siyang Diyos. Kung kilala mo ang iyong Diyos, maninindigan ka para sa Kanya. Hindi lamang po si Elijah, naalala niyo yung 3 lalaki, si Shadrach, Meshach, and Abednego, nung yung hari na si Nebuchadnezzar, gumawa po siya ng golden image. At ang sabi niya, lahat ng mamamayan, pagka narinig na yung mga instrumento, mga sari-sari instrumento, hudyat na ito para silang lahat ay sasamba doon sa golden image. Pero ano nangyari? Itong 3 ito, si Shadrach, Meshach, Abednego, nanindigan, tumayo para sa Panginoon. Nang tumunod na yung mga instrumento, halos lahat ng bansa, halos lahat ng mga mamamayan, lumuhod, sumampa doon sa ginawang larawang ginto ng hari. Pero may nagsumbong sa hari. Meron pong 3 budyo. Si Shadrach, Meshach, Abednego. O hari, hindi nila pinapagdaranan ng iyong utos. Hindi po sila nagsiluhod. Alam nyo, kinausap ng hari yung 3, kundi pa na hindi kayo nagsiluhod. Ang sabi ng 3 young Hebrew, pagamat itapon nyo kami doon sa horno ang parusa sa mga hindi sasamba doon sa golden image, itatapon po sila sa hornong nagniningas. Hindi sila natakot. Kahit na kami ay ihulog ninyo doon sa horno na nagniningas, ililigtas kami ng aming Panginoon na pinaglilingkuran. Alam niyo kung ano pang mas matindi sa paninindigan nila? But, sabi nila, ngunit, kahit hindi kami iligtas, imagine ninyo kung gaano katindi paninindigan yan. Amen. Kahit hindi kami iligtas ng Diyos namin, hindi pa rin kami luluhod. Amen. Sa Diyos na ginawa ninyo, O Hari. Ang tinding paninindigan, mga kapatid. Sa madaling salita, dahil sumuway sila sa hari, nagalit ng gusto yung hari, kaya ang ginawa niya, 7 times niya pang pinainit yung porno kaysa sa dati. Imagine ninyo, yung mga nagdala doon sa 3 young Hebrew, malalakas na lalaki. Tumili yung hari ng malalakas na lalaki para dalita po sila roon. Alam nyo, dinadala pa lang sila roon, namatay na yung mga lalaking ito. Pero imagine yung 3 young Hebrew, hindi man lang sila nangamoy ng puso, hindi man lang nasunog yung kanilang buhok. Amen. Hindi man lang nasunog yung kanilang damit at lalo na yung kanilang katawan. Pagka tayo ay nanindigan sa Diyos, titindigan din tayo ng Diyos. Hindi lamang si Elijah, hindi lamang yung 3 young Hebrew, bagay si Daniel. Alam po natin ang istorya ni Daniel. Si Daniel ay linagay sa mataas na posisyon, isa sa leader noong panahon ni King Darius. So humahanap yung mga naiingit sa kanya ng mga ibabato sa kanya. Kasi napakatapat ni Daniel, wala kang maipipitas at wala kang maibubutas sa kanya. Pero meron silang isang nasilip. Susubukan natin siya sa kanyang pagkaya.
Kaya ang ginawa ng mga lalaki nito, kinausap nila yung mga sarisan, mga princess, mga governor, mga naggawa sila ng isang batas, ng decree, na sa loob ng 30 araw, ang mga tao, wala silang ibang tatawagin, kundi yung hari. Wala silang tatawagin ng Diyos. Within 30 days, maliban doon sa hari. Bakit po? Pagka sumuway ka doon, alam nyo naman, decree yan, hindi pwede nilakaran. Sabi nga, utos ng hari, hindi mababalik. Ang sino mong sumuway, itatapon sa horno. Ay, hindi sa... Ay, talaga ko kayo, kwento ako eh. At itatapon sa iyong lion's den. So mga kapatid, within 30 days, yung mga tao lumulunod sumasamba. Ay, hindi. Tumatawag din sa hari. Pero itong si Daniel, imagine niyo, nandun sa bahay. Binuksan niya pa yung mga dungawan, yung mga bintani. Imagine, dapat nga magtatago ka, no? Maraming mga Kristiyano ngayon nasa Middle East. Talagang patago yung pagsamba dahil matindi ang parusa. Pero ito si Daniel, imagine, yung mga huli na nananalangin sa Diyos, liban doon sa hari. Itatapon sa lion's den. Imagine talaga pinakita niya pa, binuksan yung mga dungawan. At siya'y lumuhod 3 times a day. Tumatawag sa Diyos, magpapasalamat sa Diyos. Itinapon siya sa horno. Dahil si Daniel nanandigan sa kanyang Diyos, tumayo siya para sa kanyang Diyos, ang Diyos ay tumayo at nanandigan din para sa kanya. Hindi man lang siya nagalusan. Tumadun niya. Parang yung leon eh, naging baptist. Katindi, ano? Kaya kung hindi nakakatakot ang manindigan para sa Diyos, nakakahiya ho na maraming mananampalataya nasisirain yung patotoo. Pero praise the Lord, meron mga tao na handang manindigan, handang tumayo para sa ating Panginoon. Ang dami pa niya kung sasabihin ko lahat, baka hindi na tayo matutuloy sa mensahe natin. Huwag na tayo lumayo, si David na lang. Imagine niyo si David, Musmos, napakabatang pastol. Nung magkaroon ng pagbabaka, yung army ng Diyos at saka yung army ng mga Philistine, imagine niyo, humarap lamang yung pinaka-champion ng Philistine, si Goliath. Natakot na, nabahal na ang buntot ng mga army ng Diyos. Walang makatayo para lumaban kay Goliath. Hindi naman po siguro aksidente na si David ay napunta roon sa lugar na yun. Kaya nga sabi niya, is there not a cross? Hindi naman siguro aksidente. Bagamat siya ay inutusan ng tatay niya para maghatid ng pagkain sa kanyang mga kapatid. Yung panganay niya, mga kapatid, mga sundalo kasama. Pero si David, hindi niya maatim na nilalait yung Diyos, nilalait yung kanilang bayan. Tumindig si David. Nanindigan siya. Ano sabi ng David? Yung pagbabaka ay sa akin. Pagbabaka ay sa Panginoon. Pagka tinindigan mo ang Panginoon, ibinibigyan ka niya. Ngayong umaga ito, tapos po tayo ito sa ating message. Ang ikalawang Timoteo, chapter 4, nais ko pong ibigay sa inyo ang background po ito. Nabilanggo po si Paul doon sa Roma. Yung pagkakataon nyo, kung babasahin po ninyo yung chapter 4, nakadama si Apostol Paul na nag-iisra lang siya, pinabayaan siya. So nakikita ni Pablo na ang kanyang buhay sa lupa ay malamang na malapit ng